Okay, isipin nyo to. Yung mismong vice-presidente ng bansa sinabing unstable o hindi matatag ang gobyernong kinabibilangan niya. At ang mas nakakagulat, sinabi niya yan ilang sandali lang matapos maaprobahan ang budget para sa opisina niya na nagkakahalaga ng halos 1 bilyong piso. So yan ang pag-uusapan natin. Isang kwento ng politika, pera, at maniwala kayo o hindi, isang protest song. So, saan nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Well, hindi sa isang mahabang speech ha. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng tanong at sa isang napakaikli, napakatipid na sagot, doon mismo sa loob ng Senado. Yan ang naging sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kung stable ba ang gobyerno. Isang salita lang, hindi. Grabe, napakaikli pero ang bigat ng dating, di ba? Isang salita na parang ang dami ng sinasabi. Pero alam nyo, ang talagang nagpa-interesante sa kwentong to ay hindi lang yung sagot niya. Ito yung timing. Kung kailan niya sinabi yun, doon nagkakatalo. Kasi yung deklarasyon niyang yun, ginawa niya right after maaprubahan ang budget para sa opisina niya. At itong budget hearing na to, ayon sa mga reports, dumaan daw sa Senado na parang dumaan lang sa fast lane. Sobrang bilis. At hindi to basta-bastang budget ha. Pag-usapan natin yung numero. Ang halagang involved, umabot ng 902.8 million pesos. Halos 1 bilyon. Imagine yung ganon kalaking budget na aprubahan daw in less than an hour. Ayon sa mga sources, parang walang kahirap-hirap, walang kumontra, walang mga matitinding tanun. Bagsak agad yung approval. Napakabilis para sa ganong kalaking pera. So pagkatapos niyang sabihin yung hindi siya tumigil doon, dinugtungan niya agad, dito na niya inilatag yung mga dahilan niya at seryoso yung mga binitawan niyang akusasyon laban sa gobyerno. Okay, syempre may sinabi ang vice-presidente kaya may sagot din ang gobyerno. Dito na ngayon magbabanggaan yung dalawang panig. Tingnan natin yung word war na nangyari. Ayan, kitang-kita yung pagkontra, di ba? Sa isang banda, nandyan yung mga sinasabi ni VP Duterte, sa kabila naman yung diretsahang sagot ng palasyo. Halos bawat punto niya may katapat na rebuttal. Ang tingin ng palasyo dito, hindi raw ito isang valid na kritisismo. Para sa kanila, ito raw ay isang opinyon na ang goal lang talaga ay sirain ang gobyerno at siraan ang Pangulo. Ganoon kadiretso ang sagot nila. Pero teka lang, kasi dito nagkakaroon ng twist yung kwento. Akala mo, puro press conference at statements lang, no? Biglang pumasok sa eksena ang isang kanta. Oo, kanta. Kasi ilang araw bago yung unstable comment niya habang nasa Japan siya, nag-debut daw ang vice-presidente ng isang bagong kanta. Ayon nga sa isang source, parang ito raw yung moment na nagkaroon ng official soundtrack yung political career niya. Isang protest song pa man din na siya mismo ang sumulat. At ano yung laman ng kanta? Aba, matindi. Isang panawagan na labanan daw yung mga sakim sa gobyerno. At yung linya, diretsyan ha. Mga sakim, durugin na. Dahil sa kantang yan, dito na pumasok yung analysis ng isang source tungkol sa, sabihin nating hypocrisy o pagkukunwari. Kinonekta nila yung mensahe ng kanta sa ilang mga nakaraang issue. So, kinwestiyon ng source yung mensahe laban sa sakim. Sabi nila, paano raw yon? Kung titingnan daw natin yung ilang mga issue, gaya ng Farmoli deal sa ilalim ng administrasyon ng tatay niya, yung bilyon-bilyong flood pork na napunta raw sa mga kaalyado, at syempre, yung issue ng confidential funds sa OVP. Dahil dyan, nagkaroon ng isang, sabihin nating, matapang na interpretasyon. Sabi ng isang source, ang nangyayari raw ay isang uri ng performance art. Ano yon? Yung akto daw ng pagsisigaw na may problema sa gobyerno, habang kasabay nun, tinatanggap mo ang halos 1 bilyong pesong budget na walang tanong-tanong. Merong term pa nga silang ginamit, karaoke diplomacy. Ang ibig sabihin daw niyan, parang isang show o palabas na ginawa sa audience sa ibang bansa, sa Japan in this case, kung saan mas madaling umani ng palakpak dahil malayo ka sa mga posibleng bumatikos sa'yo dito sa Pilipinas. So, anong iiwan nito sa atin? Pagkatapos ng lahat ng banggaan ng salita, ng mga akusasyon, at pati na rin ng performance na yan, ano ang takeaway?
Ayon sa mga source, hindi raw ito bago. Parang parte raw ito ng isang paulit-ulit na script or playlist, ika nga, ng mga destabilization rumors. Isang pamilyar na tugtugin. At para tapusin, may isang source na gumamit ng isang napakatinding analogy. Sabi niya, ang dating daw nito ay less vice president and more novelty act. Para kang nakikinig sa isang sirang jukebox na paulit-ulit lang sa parehong luma at sintonadong kanta. Kaya sa huli, tayo yung maiiwan sa isang malaking tanong. Hindi lang tungkol sa isyong to, kundi tungkol sa politika mismo. Yung mga naririnig ba natin ay isang tunay na babala para sa bayan o isa lang itong performance, isang sirang plaka na narinig na natin noon pa?